Imbis na encouragement, discouragement ang ibibigay mo. Hindi ba kayo nagtataka? Minsan may mga komentong ganito, napagalitan lang eka, naghurumentado na. Napagalitan lang eka, naglayas na. Napakagalitan lang eka, nagpakamatay na. Para sa'yo ganun kasimple. Pero para sa nagpakamatay, ang dami ko nang pinagdaraanan, dinagdagan mo pa. You don't know what battle each person is facing. We just cannot rely always on people for encouragement. Bakit? Kasi each of us has his or her own battle in life. Lahat tayo pwedeng ma-discourage, mawalan ng lakas ng loob, lalong-lalo na when life is hard, when times are tough. Kapag hindi lang isa kundi sunod-sunod ang ating problemang hinaharap. School is difficult, when health is failing, when loved one is hurting, future is uncertain, best friend is leaving or dying, we can easily feel discouraged. Pag ganun, para tayong ninanakawan ng pag-asa, ng kaligayahan, ng pananampalataya, at kahit buhay natin pwedeng nakawin ng discouragement. Kasi kapag inalagaan natin, hinayaan natin ang discouragement sa buhay natin, nako, papasok na rin ang mga pinsang buo niyang bitterness, sorrow, doubt, self-pity, ingratitude, stress. Kaya beware of discouragement. Kasi kaya nitong tibagin kahit ng pinakamayaman, pinakamagaling, pinakamalakas, pinakamatalino, pinakamadiskarte sa atin. That is why, ang sabi ni St. Paul sa 1 Corinthians 5:11, encourage one another, build up one another, lalong-lalo na kung alam mong kailangan ng tao. Hindi yung kailangan na ng tao, imbis na encouragement, discouragement ang ibibigay mo. Tingnan po ninyo yung mga bata. Ang mga bata, kapag nadapa o kaya natapon yung pagkain na hawak niya, ano yung unang reaksyon ng bata? Tingnan niyo yung mata ko. Tingnan niyo yung mukha ko. Di ba ganito yung bata? Nakikiramdam kung ano magiging reaksyon mo. Huwag mong papagalitan. Huwag mong tataasan ng boses. Huwag mong tataasan ng kilay. Nako, ang bata, mahirap patahanin yan. Pero subukan mong gumaganon pa lang yung bata, yakapin mo agad, sabihin mo, okay lang anak, love you. Gaganon yung bata, umiyak man, swabe lang. Kasi, in-encourage mo agad. Hanggang ngayon, ganyan pa rin tayo. Pwedeng hindi tayo umiiyak agad, pero still, we badly need encouragement whenever we feel bad. Hindi yung masama na nga yung pakiramdam mo, masama pa yung ipapakita at sasabihin sa'yo. Kaya ang encouragement, para sa akin it's like oxygen to the human spirit. O diba? We speak of fighting spirit, di naman natin sinasabing fighting body, fighting spirit. Kasi ang logic nun, patang-pataman yung katawan mo, basta may fighting spirit ka, laban, go lang, di ba? Kaya dapat pinalalakas mo yung loob, yung fighting spirit, and encouragement is oxygen to the human spirit. Kasi kahit na fight yan, sunod-sunod ba naman yung problema, mamamanglaw yan. Kinakailangan bigyan mo ng oxygen ang human spirit na yan para maging fighting spirit pa rin yan. Kasi naghihingalo yan kapag sabay-sabay ang problemang nararanasan. Hence, bawat isa sa atin may kakayanang magbigay ng oxygen na yan. Huwag mong ipagkakait yan. Ang sabi sa Hebrews 3:13, encourage one another daily. Araw-araw. Bakit? Kasi sa araw-araw, hindi mo alam yung taong nakakasalamuha mo. May matinding pinagdaraanan sa buhay. Pwedeng pusturyoso, maganda ang damit, pwedeng nakakangiti, pero sa loob niyan,
Kumbaga sa gera, may tama na yan. Kumbaga sa gera, nasaksak pa. Kumbaga sa gera, naghihingalo na, patang-pata na. Dahil sa dami ng mga problema, konti na lang bibigay na. Kung bakit ba nakasalumuha mo, hindi mo pa pinahalagahan, inisnab mo, tinukso mo, hiniya mo, minura mo, pinagalitan mo. Nakaganyan na lang Ikaw pa yung nagpabitaw. Hindi nga ikaw yung dahilan ng malaking problema niya. Pero yung konting oxygen na lang niya, kinuha mo pa. Hindi ba kayo nagtataka? Minsan may mga komentong ganito. Napagalitan lang eka, naghurumentado na. Napagalitan lang eka, naglayas na. Napakagalitan lang eka, nagpakamatay na. Para sa'yo ganun kasimple. Pero para sa nagpakamatay, ang dami ko nang pinagdaraanan, dinagdagan mo pa. Set. Kumbaga sa baterya ng cellphone, 5% na lang. Imbis na i-charge mo, dinrain mo pang lalo yung tao. So always be an encourager sa kahit sinong nakakasalamuhan natin. Bukas magtatrabaho ka na naman. Bukas mag-aaral ka na naman. Bukas, you get to mingle with other people. Hindi mo alam ang pinagdaraanan yan. Be kind. Kasi hindi mo alam, baka pabigay na yan. Ikaw pa ang dahilan para bumigay ng lalo yan. You don't know what battle each person is facing. Unfortunately, ang ibig sabihin din ito, we just cannot rely always on people for encouragement. Bakit? Kasi each of us has his or her own battle in life. Minsan talagang ganon. Gusto mong i-encourage kita, hindi kita ma-encourage. Bakit? May pinagdaraanan din ako Huwag mong isiping wala akong pakialam sa'yo. May pakialam ako, kaya lang hindi ko na rin kaya. Hindi lang ikaw ang dapat alalayan ng asawa mo. Pati mga anak mo, inaalalayan niya. In the same way, hindi lang ikaw ang dapat tingnan ng mga magulang mo. May ibang tinitingnan yan, may negosyo, may trabaho yan. Hindi lang ikaw ang dapat suportahan ng anak mo. May pamilya na yan May sariling buhay yan. Hindi lang ikaw ang dapat tulungan ng kaibigan mo. May mga tinutulungan, may mga ibang pinakikinggan yan, at sila mismo may pinagdaraanan. Kaya, unfortunately, we just cannot always rely on people for encouragement. Pero huwag kang mag-alala. Ano ang sabi ng Panginoon? Malimot man ng ina ang anak niya, hindi kita kalilimutan. Anong sinasabi dito ng Panginoon sa atin? Makalimot man, magkulang man, yung aasahan mong tao na magbigay ng encouragement sa'yo. Ano ang sabi niya? Kung napapagod ka, hindi naman sinabi ng Panginoon, pumunta ka sa asawa mo, pumunta ka sa kapatid mo. Napapagod ka, pumunta ka sa akin. Ako ang bahala sa iyo. Kasi alam ng Panginoon, we just cannot always rely on people for encouragement. Kaya wag nating pababayaan yung relasyon natin sa Kanya, yung pagdarasal, yung pagsisimba. Lagi kong sinasabi, hindi ito para sa Diyos, para sa atin ito. Yung lagi kang may rosaryo sa bulsa mo, yung lagi kang nagdarasal ng Santo Rosario, yung lagi mong pinipisil ang krus na nasa sayo. Pag na-ospital ka, kahit yung mga mahal mo sa buhay, hindi araw-araw nasa ospital. Sino ang kasama mo? Yung krusipio, yung rosaryo, kahit nga yung nurse, paminsan-minsan ka lang pupuntahan. Ang Diyos, ang dakilang manggamot, laging kasama mo. So asanayin mo ang sarili mo nang may malalim na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Because people may fail you, but God will never ever fail you. Tingnan po ninyo sa ating Ebanghelyo. Nagbago nga yun si Kristo. Yan ay blessing ng Diyos Ama sa Kanya. Ano ba ang konteksto? Mamamatay na siya. Nabubuo na yung oposisyon laban sa Kanya. Siyempre, naging taong tulad mo, tulad ko.
Ikaw kaya yung pinagbabalakang patayin na sa lalong madaling panahon. Hindi ka kakabahan? Kinabahan si Kristo. Kaya lang, kinakabahan siya. Wala siyang mahugutan. Yung mga alagad niya, sinasabi niya, mamamatay siya. Nakikinig ba sila? Nakikinig man sila, hindi siya masyadong pinakikinggan. Hindi siya inuunawa. Sino ang pinakapupwedeng magbigay ng lakas ng loob, ng encouragement sa kanya? Ang mahal na ina. Pero palagay ko, dahil napakamapagmahal na anak ni Kristo, hindi niya masyadong pinaproblema sa kanyang ina na papatay na siya kasi iniintindi ni Kristo, ayaw niyang mag-alalang labis ang kanyang ina sa kanya. So, sino ang magbibigay ng encouragement kay Kristo? Dun siya na sa nakasanayan na niya. Lagi siyang naglalaan ng panahon. Gaano man siya kabisi, pupunta siya sa ilang, pupunta siya sa mountain, sa bundok, makikipag-ugnayan sa Ama. Yun ang ginawa niya. Ano naman ang ginawa ng Diyos Ama? Nagbagong anyo si Kristo upang iparamdam kay Kristo, mamamatay ka nga, pero may muling pagkabuhay. I got your back. Hindi kita pababayaan. Yun ang nagpalakas ng loob niya. God will never fail you. Last Sunday, yun yung ikadalawang taon ng misa ko ng linggo sa Kwasay Parish na ito. Yung unang linggo ko na misa, first Sunday Mass, hindi ko alam kung nandito kayo, doon yun. Wala pa syempre ito. Last Sunday, naging emotional ako dahil dito. Bakit? Ito konteksto. Nang malaman ko na dito ko ma-assign, nabasa ko, Kwasay Parish of Our Lady of Lasalet, ang unang reaksyon ko, saan to? Totoo. 14 years na akong pari Zen sa diocese ng Malolos na ito. Hindi ko narinig yung Kwasay Parish of Our Lady of Lasalet. Ang ginawa ko, pinuntahan ko. Nakita ko, hindi ko talaga makikilala. Walang simbahan eh. Walang kumbento eh. Kapilya lang. Nakita nyo ba yon? Natatandaan nyo? Kapilya. Wala pang bintana. Wala pang pintuan. So naisip ko, saan ako titira? At papaano kami magmimisa? Wala kahit isang gamit pang misa. Walang-wala. Kaya, papauwi ako ng Malolos, doon ako naka-assign sa katedral. Iniisip ko, ano ba yun? Paano gagawin ko? Hirap akong magsulisit. Hindi ako sanay nang nangihingi. Pandemic pa. Nakulta talaga yung isip ko sa kakaisip. May misa ako noon. 2. Yung unang misa ko, sabi ko, during consecration, na alam kong bumababa ang Espiritu ng Panginoon, kaya during consecration, be silent. Ang sabi ko sa Kanya doon sa isip ko, Lord, pagod na ako sa kaiisip eh. Ikaw na lang ang bahala sa akin. Huwag mo akong pababayaan. After a while, nagbigay ako ng komunyon. Alam po ninyo, yung dalaman namin na Santissimo, marami yan eh. Ang isa sa pinakamahirap, yung tansyahin yung tao. Napakadalang na mangyari na sakto yung Santissimo. Nagbigay ako ng komunyon. Unang misa ko noon. Maraming tao. Sakto. Hindi ko masyadong pinansin. Naisip ko, tsamba. Ikalawang misa ko nung araw na yon, mas maraming tao. Nagbigay ako ng komunyon. Sakto uli. Doon na tumulo ang luha ko. Kasi yun ang sagot ng Diyos sa panalangin ko na wag mo kong pababayaan. Sumagot siya sa pamamagitan ng mga karanasang yung nagsasabi sa akin, Father Fidel, do not be afraid because my grace will be enough for you. Sakto ang grasyang ibibigay ko sa iyo. Mga kapatid, kung bakit ako naging emosyonal last week, again, ang konteksto, yung last week na misa, tayo magkakasama, 2nd anniversary ng unang misa ng linggo. Dito na tayo sa simbahan na ito. Nagmisa ako ng 4 p.m. Nagbigay ako ng komunyon. Sakto.
Nung ganitong misa, sa lahat ng nandyan, nung nakaraang linggo sa labas, madilim nun. Sabi ko sa lay minister, doon ako magbibigay ng komunyon. Napakahirap niyong bilangin yung tao dyan, madilim. Hindi ko alam kung nandito yung huling nangumunyon sa akin. Kasi nagtaka siya sigurado, hindi ko maibigay yung Santissimo sa kanya kasi huli na lang, isa na lang. Wala akong hinati. Isa na lang. At nakita ko, isa na lang siya. Paano hindi ka kikilabutan? Paano hindi ka maiiyak? Ikadalawang taon ko ng pagmimisa dito ng araw ng linggo na may simbahan na tayo at patapos na rin yung kumbento. Pinaalala sa akin ng Panginoon yung dalawa niyang naging sagot noon na hindi niya ako pababayaan, na para bang sinasabi ng Panginoon last Sunday, Father Fidel, bago matapos ang araw na ito, na ikadalawang taong anibersaryo ng unang misa mo ng araw ng linggo sa parokyang ito na wala pang simbahan at kumbento, gusto ko lang ipaalala sa iyo yung naging sagot ko na hindi kita pababayaan. Father Fidel, bago matapos ang araw na ito, sa huling dalawang misa mo, gusto kong ipaalala sa iyo, tinupad ko yung pangako ko. Kung kayo na may sa simbahan, lalo na ako. Kasi alam ko sa isip ko, yung pinagdaanan natin para mabuo ito. Walang solicitation, walang raffle, wala tayong nilapitang politiko. Kung meron man nagbigay ng politiko, kusa. Hindi tayo humingi. Pandemic, sa loob ng 1 taon at 2 buwan, naitayo na, aircon pa. Mga kapatid, anuman ang problema mo ngayon, pinagdarasal kita, sana ma-encourage ka ng asawa mo, ng anak mo, ng kapatid mo, ng mga taong mahalaga sa iyo kasi kailangan mo na ma-encourage ka. Kailangan mo ng hangin, ng oxygen sa espiritu mo para hindi ka mag-give up. Kaya lang, kung hindi mo makuha sa kanila, for some reasons, huwag kang mawawala ng pag-asa. Kasi may option pa. In fact, yung number 1 option, baka hindi mo pa nakikita. Come to me, all of you who are burdened, and I will give you rest. Ano sabi niya? Gayahin mo si David. Sa 1 Samuel 30 verse 6, walang magbigay ng encouragement sa kanya. Ano ang sabi sa verse na yon? David encouraged himself in the Lord. Siya mismo ang nagpalakas ng loob niya. Inisip niya ang pangako at kadakilaan ng Diyos sa kanya. Yun ang nagpalakas ng loob niya. Kapatid, yung simbahan na ito, templo ng Diyos. Pero may mas mahalagang templo ang Diyos. Ikaw, templo ka ng Espiritu Santo. Kung ginawa ng Diyos ang lahat ng makakaya niya para mabuo agad ang templong ito, ikaw pa kaya na templo niya na napakahalaga para sa Kanya? Kaya sana kapatid, encourage yourself in the Lord. Hindi mo maririnig ang sermon na ito ngayon kung hindi siya nangangako sa iyo. Tulad ni Abraham, panghawakan mo yung pangako niyang binibitawan ngayon. Hindi kita kalilimutan, hindi kita pababayaan. Yan ang iyong panghawakan. And just like me, wait for that perfect time na bigla mo na lang tatawanan yung mga problema sa nakaraan, na bigla mo na lang maiisip na ipapaalala sa iyo ng Diyos, tumumpad ako sa pangako ko. Hindi kita pinabayaan. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang.